Hindi na ito bago. Ang korupsyon sa mga proyekto kontra baha ay ilang dekada na ring talamak. Pero ang usapin ng mga kontrata, teknikal na lengguwahe, mga sukat, mga dambuhalang numero ay masyadong abstrakto at hindi sagap ng pag-unawa ng mga ordinaryong Pinoy. Pero nagalit lang ang taong bayan nang nakita nila na ang korupsyon pala ay hindi isang abstraksyon kundi may mukha. Hindi pa ang mga mukha natin na deadman na lang habang regular na nalulubog ang bahagi ng ating mga katawan sa baha, kundi mga mukha ng mga bandidong nakangiti pa paglabas ng kasino. Mga garaheng punong-puno ng mamahaling kotse at mga anak nilang ang mga suot na sapatos ay mas mahal pa sa pinagsamang tuition ng mga anak mo sa kolehiyo. Nakita natin ang pandarambong ay may mukha at may libreng mga payong. Pero mga kailangan magtiis sa kanilang pambabalasubas, nako, yan ay di hamak na mas marami. Mas maraming mukha at kasama na dyan, mga kapatid, ang isang pamilya na ating makikilala sa araw na ito. 16 ng Setyembre. Ang pamilyang ito'y patuloy na pagtatalunan kung dapat ba silang manatili o lumisan sa lugar. Dahil ang lugar nila, alam na nila. Tuwing nagpapalit na ang panahon, tuwing kumukulimlim na ang kalangitan. Alam na nila yan. Kung ang pagtitiis sa isang superpower natin mga Pinoy, hindi ba ito rin ang magiging sanhi ng ating kapahamakan? Pakinggan na po natin ang dulang sinulat ni Macris Magboo Orpilla na pinamagatang Walang Katapusang Tubig. Nay! Araw-araw na lang ganito kapag humupa na ang tubig dahil sa high tide. Ganito na lang palagi. Kukuha ng timba, kukuha ng tabo, tapos aalisan ng tubig tong kusina. Eh anong gusto mo? Magluto na naman ako ng nakababad ang pa ako rito sa kusina. O gusto mo, wag na lang tayong kumain? Nakakasuya na, Nay! Palalim lang ng palalim ang tubig dito sa loob. Ang nasa dati kong ang kwarto, kulay itim na ang tubig dahil na-stuck na, kadiri na. Ang baho-baho, binabahayan na ng mga lamok. O hindi ba naka-repellent ka naman? Nagsisindi rin naman tayo ng katol. Sapat na ba yun, Nay? Ay, Nay, kung ayaw gawa ng paraan ng gobyerno, tayo na lang ang gumawa ng paraan. Bakit kasi kailangan lagi na lang magtiis eh? Minsan naiisip ko hindi ako tao. Baka sirena talaga ako na namumuhay sa karagatan. Sirena? Ikaw? Baka siya ako'y pwede pa. Kuya! Tumulong ka nga maglimas ng tubig. Hindi yung video ka ng video. Nay! Hindi niyo naman sinasagot ang sinasabi ko eh. Gawan po natin ang paraan. Baka pwedeng... Oo, alam ko naman. Hindi ba 2 taon na nakalipas pinatambakan natin itong bakuran? Inutang ko pa nga ang perang ipinampatambak natin. Katatapos ko lang magbayad pero eto na naman, mataas na naman ang tubig at bumapasok na naman sa loob ng bahay. Ang ibig ko sanang sabihin ay, umalis na tayo rito. O kung ayaw nyo iwan tong bahay na naipundar ni tatay nung nabubuhay siya, ako na lang ang aalis. Mag-aaral ako sa Maynila o kahit saan basta sa lugar na walang tubig. Ay, wow! Mayaman ka? Kontraktor magulang mo? Nepo baby ka? Para kang ewan kuya, kaka-internet mo yan eh. Sara, kaunting tiis pa. Wala pa tayong pera para dyan sa pangarap mo. Ang ipon natin ay para sana mapataasan itong bahay. Para hindi tayo nagtitiis na natutulog sa magkapatong na papag at gigising na may tubig ang paligid. Nay! Kahit anong pagpapataas natin ng bahay, kung ang tubig hindi nawawala at pataas din ng pataas, wala ring kwenta. Ano ba namang klaseng buhay ang meron tayo dito? Ay, maglimas ka na nga lang ng tubig. Tama na muna ang reklamo para makatapos na tayo at makapagluto na ako. Maaga tayo matulog at maaga rin ako magtitinda sa palengke. Alam niyo namang hinahabol natin ang oras na hindi high tide. Nauubos ang oras natin maglinis. Mamaya naman magkakaroon na naman ng mabahong tubig. Ay, araw-araw na lang. Ang sakit kaya sa katawan. Pesteng buhay talaga to.
Napanaginipan ko na naman. Diyos ko, hanggang ngayon, hindi pa rin yata natatahimik ang asawa ko. Dinalaw na naman ako sa panaginip. Wala naman ako magagawa asawa ko. Kahit ilang beses kang dumalaw sa panaginip. Makabangon lang at makapagluto ng almusal. 2:00 pa lang na madaling araw. Medyo basa-basa pa itong sahig ng bahay kahit napuspusan ng paglilinis namin kahapon. Hindi pa rin tuluyang natuyo itong sahig. Pero sakto lang ito, hindi pa high tide. Mamayang 4:00 pa ng madaling araw ang oras ng high tide. May panahon pa ako para kumilos ng medyo normal. Bibilisan ko na para makapunta ng palengke. Ay, naku, Sarah. Robert, bilisan ninyo. Pataas na naman ang tubig. Sinabi ko na kasing dapat kanina pa kayo nagpunta rito para may katulong ako eh. Mag-aalas 5 pa lang ng umaga hanggang tuhod na itong tubig sa pwesto natin sa palengke. Ay, mapapasok na naman ang tubig itong suot kong bota. Pero Nay, hindi ka pa ba sanay? Kahit nga walang ulan, basta high tide, laging baha rito sa atin eh. Parang water world nga tong lugar natin. Pwede rin maging water park. Slide na lang ang kulang. Tsaka chlorine para malinis-linis naman ang pagliliguan. Eh, alam nyo naman palang ganito eh. Tapos pahuli-huli pa kayo ng punta. Kapag nabasa itong mga paninda natin, wala na naman tayong kikitain. Wala ho kasi kaming masakyan kanina. Ang hirap mag-abang ng tricycle dahil kakaunti ang bumabiyahe kapag ganitong high tide. Eh ayoko naman sumakay sa tikling, baka sumemplang pa at mabangasan pa ako. Ang dilim naman masyado kung maglalakad. Pinapatay ang kuryente kapag matubig. Aling Rosita, pagbilang nga po ng isang tali ng sitaw, 2 talong, kalahati po niyang kalabasa at yung gata na nasa sachet. Pakisamahan na rin ng toyo at paminta. Sige, sige. Naku, Adelma, ang tiyaga mo talagang mamalengke kahit mataas na ang tubig, ha? Iba talaga ang mga guro, no? Matyaga at matiisin. Teka, wala bang klase mga bata ngayon? Ina-adjust ulit ang oras ng pasok kapag humupa na ang high tide. Nirereklamo lagi ng mga magulang pati ng mga estudyante na mahirap magpunta ng paaralan kapag may tubig sa kalsada. Kahit mataas ang classroom, ang problema ay ang biyahe papasok ng school. Kaya marami ring batang hindi nakakapasok. Kita mo na, Nay. Sabi ko sa'yo eh, hindi talaga nakakatulong sa pag-aaral naming mga estudyante ang lugar natin. Nakakatamaran pa ng mga batang pag-aaral dahil sa hirap nilang pagbiyahe papasok. Huwag mo ang idamay ang ibang bata sa opinyon mo. Totoo naman po, Nay. Hindi pagkain ang baon namin. Kung hindi tsinelas, hindi kami rito nagpapagandahan ng sapatos. Nagpapataasan kami ng suot na bota. Hindi gumagana ang pabango sa amin dahil parang dumidikit na sa balat ang amoy pusale. O tapos, ano pa? Ano ba, kuya? Ilayo mo nga yung cellphone mo sa mukha ko. Eh, bida-bida ka kasi. Ang dami mo sinasabi. Kita mo, nagsushooting ako para sa vlog ko. Talak ka ng talak. Ayan, i-focus ko nga, malaki mong ilong. Talak ng talak? Eh bakit? Totoo naman parusa mag-aral sa lugar na to. Parusang tumira sa bayang to. At isa pa, hindi ba sabi mo documentary tungkol sa paghihirap nating mga nakatira sa lugar na forever binabaha dahil sa high tide ang ginagawa mo? Oo, pero ayoko masama yung pagbumukha mo sa mga video ko. Bida-bida ka eh. Eto na pinamili mo, Adelma. Pasensya ka na at napakaingay nitong mga anak ko. Hoy, kayong dalawa! Kung magpapangayon nga kayo, umuwi na lang kayo sa bahay. Maiwan ko na kayo. Sarah, konting tiis pa. Makakayanan din natin tong suliraning ito. Ma'am Adelma, simula pagkabata, nagtitiis na tayo. Ilang taon pa po ba bago makagraduate sa pagtitiis? 18 years, hindi pa sapat? Tiis-tiis pa rin hanggang hukay? Tatay ko nga namatay na lang dahil hindi na itakbo sa ospital nung hindi makahinga dahil walang masakyan dahil baha sa kalsada! Sarah, tumahimik ka nga. Ay, nako, Adelma, pasensya na ha. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Ang tatalas ng dila. Daming sinasabi. Pati ang tatay niyang nananahimik na ginugulo pa. Nay, baka nga hindi naman talaga natatahimik si tatay eh. Kasi iniwan niya tayo agad. Tapos sa bahay niya, parang water park pa! Sarah, tumigil ka na. Adelma, O, Chong, andito pala kayo. Akala ko wala kayong huli. meron pa unti. Nakapaglambat ako kanina at nabenta ko naman kahit papano. Uuwi ka na? Nasa terminal ng tricycle ko, sa labas. Ang pinsan mo,
Halika, magpatid tayo. Kayo ba, Rosita? Sumabay ka na para may tagabuhat ng mga paninda. Mang Larry, maya-maya na po ako. Naitaas ko naman akong mag-isa tong mga paninda ko, kaya mag-aabang pa ako baka sakaling may mamalengke pa kahit high tide. Ah, ganun ba? Sige, mauna na kami sa inyo. Sige ho, Mang Larry. Hoy, kayong dalawa! Kumuha pa kayo ng mga hollow blocks doon nakatambak sa may bukana ng palengke para maitaas pa natin tong mga paninda. O kaya mas mabuti pa itong lamesa, itagilid nyo nga. Gagawin kong patungan ng gilid. Umuwi na lang kasi tayo, Nay. Wala naman nang bibili. Si Adelma nga, ang daming binili. Saka ikaw ha, huwag mo nga idamay ang ibang tao sa mga reklamo mo. Hindi lang naman ako may reklamo. Lahat ng nakatira dito sa bayang to, meron. Napagod na lang kayo magsalita at magreklamo kasi wala namang nakikinig. Alam mo naman palang sayang lang, ang laway, kakatalak, ginagawa mo pa rin. Ito man lang pagreklamo, Nay, mapagtagumpayan ko. Dahil sa tingin ko, wala na talagang pag-asa ang lugar na to. Hoy, Robert, saan ka na naman pupunta? Inuutusan ko kayo ni Sarah. Wait lang, Nay! Mag-vlog lang ako! Balikan ko kayo ni Pangit mamaya! Mas pangit ka, kuya! Ay! Babad na nga pa ako sa tubig! Babad pa ako sa inis sa inyong magkapatid! Bakit nga ba laging matubig at baha sa aming lugar? Hayaan ninyo ipaliwanag ko habang binabaybay ko ang kahabaan nitong aming palengking lubog sa baha. Pero bago yan, pindutin muna ang like at subscribe button. Okay, ngayon, magsimula tayo sa taong 2010 kung saan iyon ang mas naaalala ko. Bago yun, hindi pa ganito kalala noon ng sitwasyon. Noon, kapag nasa 4 feet ang level ng high tide, tiyak lubog na ang kalsada, pati bakuran ng mga mayayaman. Tatagal pa ang tubig hanggang 4 o 6 na oras bago ito humupa. Pero ngayon, habang tumatagal, mas malalim na ang tubig. Palalim ng palalim at hindi na humuhupa ang nasa loob ng mga bakuran. Hoy, Robert! Tumulong ka muna rito, nabuhatin yung mga bata, patawid! Wala silang suot na bota! Ay, ginagawa ko, Diego! Ayaw nyo na yan! Ang mga may pera, nagpatambak sa bahay at bakuran pero dahil nga sa ganitong sitwasyon, pinataasan din ang mga kalsada. Kaya naiwan rin ang mga bakuran na pinapasok na muli ng tubig alat. Robert, pwede bang magsalita? Opo, Mang Larry. Nakakapanlo mo ang sinasabi ng mga nasa posisyon na ito na raw ang new normal na dapat ay makapag-adjust ang mga residente at taong bayan sa sitwasyong ganito. Pero hindi ito normal. I agree, Mang Larry. I agree. Hindi normal na wala nang nabubuhay na puno't halaman dito sa atin dahil sa tubig alat. Hindi normal na wala nang mga batang naglalaro sa bakuran. Ang paglalaway sa baha, kinasawaan na ng mga kabataan dahil bukod sa delikado, nakakasuka na rin ito ang laging nadaratnan sa pagmulat pa lang ng mga mata. Hindi rin normal, Mang Larry, na puro putik ang paligid. Hindi na nawalan ng putik. Tuwing walang tubig, putik ang kapalit. At hindi rin normal na magkasabwatan pa kayo ng tatay mo itong si Robert na pa-video-video. Tara na ho! Tatay, uwi na tayo! Sandali, antayin natin si Adelma. May binili lang. Tay! Ang bilis ng pagtaas ng tubig. Sabi ko naman sa inyo kanina pa na uwi na tayo eh. Walang kasama si Sarah sa bahay. Baka umiiyak na yun. Kaya niya na yun. 18 na siya. O ito, Robert, itaas mo tong basket ng isa, anak. Huwag mong bibitawan, ha? Itatayo ko tong lamesa at isasandal sa poste para maipatong mo yung basket sa itaas. Ay, tigilan mo muna yung kakabidyo mo! Ay! Huwag na ninyo intindihan yung paninda, Nay. Ang mabuti pa, lumabas na tayo. Magpunta tayo dun sa malapit na eskwelahan na may 2nd floor. Hindi! Sayang ang puhunan ko rito. Kahit sa mga panindaman lang na pwede mabasa, itaas mo. Tulungan mo ko, dalihan mo na! Dalawang kamay ang gamitin mo, hindi ang isang kamay nakahawak pa rin sa cellphone! Nay, maganda nga itong live na documentary ng pangyayari dito sa ating bayan. Makikita ng mga tao na kapag bumabagyo, dumadagdag lang ang tubig mula sa current baha. Naku, nagpakawala daw ng tubig kanina sa dam. Ano ba? Mapaw na naman tayo dito ngayon. Babaha na. Robert, narinig mo ba yun? Oo, Nay, masama ito. Tara na, Nay. Puntaan na natin si Sarah sa bahay. Nay! Nasaan kayo? Robert!
Kinabahan ako. Akala ko saan na kayo naalog. Ang bilis ng pagtaas ng tubig. Sigurado ito na epekto ng pinakawalang tubig mula sa dam. Kinabahan ka pa ng lagay na yan, ha? Nakuha mo pa talaga itaas yung cellphone mo. Habang ako hirap na hirap dito, munti ka na ako malunod dahil sa pulikat. Marunong naman kayo lumangoy at abot nyo pa naman kahit papaano, di ba? Isa pa, handa naman ako sagipin kayo dahil waterproof naman tong cellphone ko. Basta hindi matagal nakalubog. Oo na, nagdahilan ka pa. Ay, Nakainom pa ata ako ng tubig. Baka dito pa ako mamatay sa dumi ng tubig na nainom ko. bakit nyo naman kasi ininom? Para naman kayong hindi sanay mag-dive sa tubig na berde. Tumahimik ka na nga lang. Ay, naku. Hanggang leeg ko na nga itong tubig eh. Hindi lahat ng tao kasing tangkad mong 6-footer. Kapit na kayo sa likuran ko at pumunta na tayo sa school na malapit dito. Para matawagan na rin si Sarah. Ay, mabuti na lang din kaunti na lang ang tao dito sa palengke bago rin magasa ang tubig. Teka, wala bang darating na rescuers? Nay, baka nire-rescue pa rin nila ang mga pamilya nila at sarili. Alam niyo naman pare-parehas na tayong pinabayaan dito. Rescuer man o hindi, same-same na lang. Di ba nga, sabi, ito na ang new normal. Ewan ba kung anong klaseng normal ang pinagsasasabi nila? Sila kayang tumira sa tubig, ano? Maglakad ka na nga lang. Ang dami mo rin sinasabi para kang kapatid mo eh. Ay, nakakatugon naman po talaga kasi. Ang daming nilang ang kaluluwa na nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Habang ibinubulsa nila ang pondo na para sa mga flood control projects, tayo mga taga rito sa bayan to, new normal na ang pagtira sa baha. Hindi pa nga ito tubig ulan lang. Alo-alo na. Galing sa dagat dahil high tide. Galing sa mga umakaw na ilog. Galing sa dam. Galing sa iyak ng kalikasan na awang-awa na sa sitwasyon nating mga matagal na naghihirap. Kaya magsumikap kayo magkapatid para makaahon tayo sa lugar na to. Literal na ahon, Nay. Kasi matagal na panahon na tayong basang-basa. Lugmok na lugmok sa walang humpay na pagbaha. Tawagan mo nga ang pinsan mo. Wala pa rin hanggang ngayon. Sabi kanina, may meeting daw sila sa school. Tinawagan ko na si Ate Adelma. Mataas na raw ang tubig at wala na siya masakyan. Sa school na lang daw muna sila. May second floor dun. Di ko rin naman masusundo dahil kahit pa pinatasan ko na ang sidecar ko. Lulubog pa rin ang motor dahil sa taas nitong magkahalong tubig ulan at tubig na dala ng high tide. Saan mo ba iniwan ang motor mo ngayon? Yung tricycle? Pinaparingis ko. Doon pinakamataas pero sa lagay ngayon, baka malubog din ang motor. Ang lakas ng ulan dahil sa bagyo. Tao po! Tao po, Mang Larry! Kuya Diego, Mang Adelma! Atay, may nagtatawag sa labas, baka makikisilong. Tay, si Sarah. Mukhang lubog na lubog ang bahay nila. Pupuntahan ko lang sa may terrace, ha? Sarah! Pumasok ka na lang! Itulak mo lang yung gate ng bagya. Medyo mabigat lang siguro dahil sa tubig, ha? Makikisilong muna ako. Wala pa si nanay at kuya eh. Lubog na po sa bahay. Hanggang bewang na at pataas na ng pataas. O siya, tara dito, umakyat ka na. Ano yun? Parang may paparating na. Sarah! Ito ang breaking news ngayon. Nananalasa ngayon ang super bagyong Lucia sa malaking bahagi ng Metro Manila at sa ilang bahagi ng Luzon. Ang bagyo ay may hangin aabot sa 195 kilometers per hour at pagbuhos ng ulan na maihahalin tulad sa bagyong Ondoy noong taong 2009. Pinapayuhang maghanda ang lahat at lumikas kung kinakailangan, lalo na ang mga tao sa low-lying areas. Mag-ingat at maghanda! Ibabalita nila yung mga nabaha dahil sa bagyo. Yung mga natrap at na-stranded sa mga kalsada dahil sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Pero itong lugar natin, hindi man lang yan mababanggit sa balita. Para bang nakalimutan na tayo at tuluyan ng nabura sa mapa. Ang tamang salita ay nalubog. Nalubog na ang lugar natin sa mapa. Hindi ba't nakakasama ng loob? Parang normal na sa akin ang maiyak tuwing makikita ko ang bahay namin at labas ng bahay na puno ng tubig. Magkakaroon man ng pagtuyo sa kalsada, napupunta naman sa mga bakuran natin ng tubig na yan. Sana maisip nila tayong mga normal lang nakakaranas ng pagbaha dahil sa high tide na habang tumatagal ay palala ng palala. Nagtatambak lang sila sa kalsada para umangat to pero ang mga kabahayan naiiwang nakalubog. Ay, sa mga paaralan namin, iniibala ang mga oras ng pagpasok ng mga bata. Pero hindi sinusolusyonan ang epekto ng high tide sa ating lugar. At ngayong may bagyo, dumadagdag lang ang tubig ulan.
Apektado tayo ng hangin at bigla ang pagtaas ng tubig pero wala man lang nagtatanong kung ano ba ang tunay na lagay ng mga katulad natin. Dapat talaga gawa natin ang paraan to. Kailangan malaman ng mga kinuukulan ang tungkol sa kalbaryo natin dito. Ay siya, sandali. May tumatawag sa'yo, Adelma. Hello? Ano? Ano nangyari kay Sarah? Ayos ka na ba? Ayos na ako, Kuya Jericho. Salamat sa pagligtas sa akin. Mabuti nakakapit ka dun sa gate. Kung natangay ka ng tubig, baka nahirapan ako sagipin ka. Natawagan mo na ba si nanay at kuya? Nahulog ang cellphone ko kanina sa tubig eh. Ay, sira-sira na nga, nawala pa. Kaya mo na yun. Ang importante, ligtas ka. Nakausap ko na si Adelma. Susubukan daw niyang kontakin si Robert. Hindi ko kasi alam ang numero eh. Ikaw ba, Sarah? Alam mo ang numero ng kuya mo? Hindi po eh. Pero malamang kung nasa school si Ma'am Adelma, doon din pupunta si nanay at kuya kapag tumaas ang tubig sa palengke. Doon lang naman ang mataas na lugar na pwede nilang puntahan. Pumunta ka na pala sa silid ni Adelma. Sinabi ko na magpapalit ka ng damit at hihiram ka ng mga gamit niya. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Nako, para ka namang ibang tao. Sino ba bang magtutulungan kundi tayo magkakapitbahay? Tayo magkakabaryo. O, Diego, saan ka pupunta? Baka may nangangailangan ng tulong, Tay. Magtatawag ako ng mga kasama na mag-rescue. Madilim pa naman at walang tigil ang ulan. Siguradong wala na naman pasabi man lang ng paglikas dito sa atin. Kung tutuusin, paano ka nga naman lilikas? Lilikas ka lang kung gusto mong maiwasang mabaha. Maperwisyo? Paano kung araw-araw namang ganito? Araw-araw na stranded. Parang nag-adapt na lang ang mga tao. Ay, ang mga tao dito sa lugar natin hindi na ginugustong lumikas. Nasanay na lang na itataas ang mga gamit, magsusuot ng bota, magsisindi ng kandila kapag walang kuryente at magpapaypay kapag mainit. Idagdag na rin natin ang pagsakay sa mga kakaunting matatarik na tricycle na pumapasada kung saan ang mga pasahero ay normal lang nakataas ang paa. Niiwasang mabasa ang paa, nakatsingila habang bitbit ang mga sapatos nila. Magbabayad na mas malaking halaga para lang makarating sa pupuntahan. Para nangyari na to, Tay. Itong usapan to, iba lang ang kakampi mo ngayon. Abay, wala naman talagang magkakampingan kundi tayong mga naaargabyado sa lipunang pabaya at walang malasakit sa ating mga taga rito. Ay, ayoko lang gatungan si Tatay dahil nakakasama naman talaga ng loob. Pero wala naman kasi mangyayari kung magre-reklamo lang. Kailangan na aksyon. Kailangan may pagkilos. Kaya ngayon, hahanap ako ng mga tutulungan. Ang pinaka nakakaawa sa ganitong panahon ay ang mga kabataan. Maaga sila namulat sa madumi, maputik, at madalas na basang kapaligiran ito. Diego, sasama ako. Gamitin natin ang bangka ko. Ay, sigurado po kayo? Oo, kesa naman manatili lang ako rito. Tama ka, kailangan kumilos. Wala pa rin tigil ng ulan. Aling Rosita, kumain na ho ba kayo ni Robert? Hindi pa. Pero may dinala akong delata at nakakuha ng cup noodles. May mainit na tubig ba rito? Meron po sa faculty room. Teka, nasaan na po si Robert? Pupuntahan daw niya yung kapatid niya. Ganun lang naman yon, inaaway ang kapatid pero hindi naman matiis. Close naman po pala sila. Kapag mga ganitong pagkakataon, laging kapatid niya ang iniisip. Siyempre ganun yata kapag kuya. Lalo na't wala na silang tatay. Pero paano niya pupuntahan sa bahay namin si Sarah? May kalayuan po rito ang bahay. Nakita niya si Mang Teban kanina nakabangka. Naghahanap ng mga mare-rescue. Ayun, sumama na siya ron pagkahatid sa akin dito. Mag-video din daw siya para pang-upload sa social media. Live streaming ata ang gagawin. Sana ho may marating din ang upload ni Robert. Sana nga, dahil masyadong ginugugulan ng panahon ng anak ko ang pag-upload ng mga videos niya. Maiba nga ako. Ginagawang evacuation center itong paaralan na ito, hindi ba? Parang wala atang ibang tao. Wala naman po kasing pasabi kanina at ang iba, mas gusto pang makituloy sa kapitbahay na may mataas na bahay kaysa magpunta at dayuhin pa ang mga evacuation centers na lubog din naman ng baha. Ay, sa bagay.
Hindi nga naman mabuti sa kalooban na aalis ka sa lugar na lubog sa tubig. Sasabak sa baha at hanggang dibdib na ang tubig para lang makapunta rin sa lugar na lubog rin naman at maputik. Sana lang tumigil na itong ulan. Baka magpakawala na naman ng tubig sa dam kapag nagpatuloy pa to. Hindi ba may pumping station na bago doon sa malapit sa dike? Sabi po sa balita. Pero mahirap na kasing magtiwala ngayon sa mga nare-report lang sa tao. Parang mas okay po ngayon to see is to believe. Hindi naman po sa nawawalan ako ng pag-asa. Ang gusto ko lang ay totoong pagbabago, hindi yung pa-press release lang. Ayun, may mga nasa ibabaw ng bubungan. May 4 na bata maliliit pa. Teka, ilalapit ko ang bangka. Kaya naman ng mga bata at ang isang kababaihan. Dali na lang natin sa bahay. Total, mas malapit yun dito kaysa sa paaralan na pwedeng puntahan. Kung may mga pang-rescue, sana talaga tayo na bangka o inflatables man lang para mas marami sana maisakay. Wala rin tayong safety equipments. Wala talaga tayong maaasahan sa mga taong dapat asahan. Tapos iboboto pa rin sila ng mga tao sa susunod na eleksyon. Mga papogi at mapoma lang pero walang malasakit. Eh, sinabi mo pa. O siya, ilalapit ko na. Kayo na lang ni Pedro ang lumusong para itawid ang mga bata rito sa bangka. Sige o, Mang Pedro. Tayo na! Mang Larry! Diego! Aba, si Robert yun ah. Sakay sa bangka ni Teban. Hoy, Teban! Robert! Mang Larry! Si Sarah po, nasa bahay po ninyo? Oo. Naroon sa bahay. Iniwan muna namin doon. May kasamang ilang bata na na-rescue namin mula sa bubungan. May mga kasama rin pala kayo. Opo, mga na-stranded po at walang masilungan. Dadalhin ko nga po sana sa inyo dahil mas malapit po kayo kaysa sa ibang mataas na gusali. Robert, lumusong ka at tumulong dito. May tatawid tayong 4 na bata pa. Tigilan mo na yung pagbibideo mo. Teka, tutulong ako pero wait lang. Naka-livestream tayo dito. Kaway kayo sa mga viewers para makita nilang madilim at matubig. Wala naman nakikita yung mga nanonood sa'yo dahil ilaw lang ng flashlight ang mayroon tayo dito. Naririnig naman nila. Ito, tatayo ako sa bangka para mas makita pa ng mga viewers and subscribers ko ang kaganatan. Tigilan mo na nga kasi yan. Napapahiya na ang baryo natin dahil para tayong ghost town na nakalubog sa baha. O para malaman nila na... Teka, ano yun? Bakit parang may rumaragasan na naman na tubig? Diego! Nahulog si Robert! Ang bilis ng agos! Mukhang may masamang nangyari. Kaya biglang paglagasan na naman ng tubig. Inuuna pa kasi ang pagbibidyo-video kaysa kaligtasan niya ng ibang tao. Kung sana lang may mapapala siya sa pinaggagawa niya. Paano ko ito pala ang mitya ng buhay niya? Pero hindi. Kailangan mahanap ko si Robert. Ayun! Ay lumutang na! Ano yun? Hawak pa rin niya, cellphone niya. Diego! Ayun! Dalihan mo! Daran si Robert! Buti na lang talaga at matangkad siya. Oo tayo, nakikita ko! Pedro! Pupunta ako roon! Kapag kasama ko na si Robert, pakihilan ng tali! Para hindi kami maanod palayo, ha? May natrap dun sa bubungan sa tapat na bahay. Rumaragasan na naman ng tubig at parang pataas ng pataas. Diyos ko, kapag tumaas pa to, aabutin ng bubungan ng kabilang bahay. Anong gagawin ko? Sabi lang ni Mang Larry at Kuya Diego, bantayan ko raw ang mga batang na-rescue nila kanina. Pero paano ang mga tao dun sa tapat? Anong gagawin ko? Salbabida! Sabi nga pala kanina ni Kuya Diego, may life vest at salbabida dun sa kwarto ni Ma'am Adelma. Kaso hindi na raw niya makuha dahil nagmamadali siya kanina. Tama, yun ang gagamitin ko! Ang lilim ng tubig at ang baho. Pero juicy pa ba ako? Gusto ko itong maging superhero kahit mas bagay sa akin maging kontrabida eh. Kakarinig ko pa rin.
Sana lang sapat ang kaalaman ko sa paglangoy. Tama kaya itong ginagawa ko? Paano kung ako naman ang maanod? Sinong sasagip sa akin? Grabe namang pressure to. Wait lang mga persons, papunta na ako. Kunda nga naman kasi wala man lang rescuers. Ay, pero naiintindihan ko naman na baka busy rin sila dahil bumubayan lang naman namin ang mas... At inuulit ko with emphasis, mas nalubog sa tubig ngayon. Malapit na, malapit na. May dala akong salbabida! Kung kaya niyong tumalo ng dahan-dahan, pakigawa na po, nauna! Mag-isa lang po ako, kailangan ko rin ng tulong ng isa sa inyo para maitawid ng mga bata. Okay, ay, kakaloka! Very good sa instructions si ate girl, itinulak ang bata. Diyos ko, tulungan po niyo ako masagip ang mga kababayan ko. Robert! Kumapit ka sa akin! Grabe! Sino ba kasi may sabing tikman mo yung tubig dagat? Kumapit ka sa akin! Hihinahin ni Pedro ang tali. Kailangan makabalik tayo doon sa may bahay. May ire-rescue pa tayo doon sa bubungan. Ang cellphone ko! Ay nako! Uunahin mo pa ba yan? Mas importante ang buhay! Alam ko naman! Pero ngayon nakukuha na natin ang pansin na matagalabas na bayang ito. Baka sakaling may pag-asa na. Kumapit ka na nga lang. Halika na. Bilisan mo. Di kita iniligtas para lang manunod ka ulit dahil lang sa kaka-cellphone mo. Adelma, may nalulunod dun sa may kanto malapit rito. Oo nga, at may mga bata sa bubungan ng bahay. Wala sila doon kanina. Ay, marahil umakit sila dun sa bubungan nung makita nilang pataas na ng pataas ang tubig. Marunong ka bang lumangoy? Oo naman. Ito, may dalawang mahabang lubid akong nakahanda rito. Itali mo ang kabilang dulo sa'yo at ang isa sa poste doon sa may hagdanan pababa rito. Abot naman siguro ang lubid hanggang mapuntahan natin ang mga bata para lang may gabay tayo makabalik dito sa eskwelahan mamaya. Ang lakas ng agos ng tubig ngayon. Mabuting ideya yan. Tara. Ang mga pader doon sa may tapat, bumuho dahil sa lakas ng pag-agos ng tubig. Nabagsakan ang mga tipak ng semento malapit doon sa nalulunaw. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po kami. Adelma, halika na. Bilisan natin. Ayun! May mga tao sa banda ron. Tay! Doon tayo! Magteban! Sumunod ho kayo doon ni Pedro. Teka. May dalawang lumalangoy din palapit sa mga taong nanghihingi ng tulong. Adelma! Nanay! Ama, ang bilis palang lumangoy ng nanay mo, Robert. Oo. Pero masyado mabilis si nanay. Mabilis pa naman siyang puligatin. Robert, Lumubog si Aling Rosita at parang nalulunod. sagipin na ninyong ibang kababayan natin. Diego, kami na ni Robert ang pupunta kay Rosita. Ngayon pa ako pinilikat kung kailan kailangan ng ibang tulong ko. Ang sakit! Nanay! Nanay! Maglari! Parang babagsak po ang poste na yun! Maglari, talon! Tatamaan mo ka! Maglari! Okay ako, Robert. Puntahan mo ng nanay mo. Nasira ang bangka ko. Wala na akong bangkabuhayan pero alam ko naman mas importante yung buhay. Lalo na at parang kapamilya na rin namin si Rosita. O siya, sige po, sige po. Nakakagalit ng sitwasyong to. Kami lang inaasahan ng isa't isa. Hindi ko maiwasan magalit dahil sa pinagdaraanan namin ngayon. Sana lang, ang lahat ng mga video na na-upload ko, mag-viral. Pati na itong pagkakahulog ko sa bangka. Pati ang nangyari sa nanay. Naka-live feed ako kanina. At ngayon, kahit namatay na yung cellphone ko, alam ko may nakanood ng mga kaganapan dito sa aming bayan. Sana lang, tamaan ang mga dapat tamaan. Kahit makakapal ang mga mukha ng karamihan sa kanila. Ate Adelma, musta sila? Inumaga na kami kakahanap ng mga stranded.
Pero buti naman maayos ang lagay ng lahat kahit tuliro pa rin ang iba. Buti nga walang casualties kahit pa ang daming muntikang malunod. Iba pa rin ang will to live ng mga tao rito sa baryo natin. O baka dahil malakas lang tayong magdasal. Ay, nako. Araw-araw ba naman na ito na ang buhay natin? Dalawa lang ang pwedeng mag-epekto. Isa, magdasal ng matayong team. At ang isa, magalit dahil parang wala namang pagbabago. Ano yun? Bakit parang may mga bangka sa labas? Robert! Halina kayo! Tingnan nyo! Ano yan? Motorboats? At may makasakay na relief goods? May medic? Teka! Namamalik mata ba ako? Iniisip ko nga kung nag-hallucinate ba ako dahil sa gutom eh. Kahapon ng tanghali pa yung huling kain ko. Mukhang legit na mga tao ang sakay. Pero paano? Ano nangyari? Nandito ba sila dahil wala nang ulan? Tumila na kanina. Salubungin natin. May dala silang pagkain, oh. Teka, si Sarah ba yun? Si Sarah nga! Andun sa isang inflatable ang kapatid mo! Kuya! Asan si nanay? Doon sa faculty room nagpapahinga. Tumahan ka nga. Ang pangit mo umiyak. Ano nangyari? Bakit ka nandito? May mga tumulong sa akin kanina eh. Nagsasagip ako ng mga kapitbahay nang may mga nagpuntahang rescuers. Oh. Dinala nila sa mas mataas na lugar ang mga nasa bahay ni Mang Larry. Tapos ako sumama dito kasi sabi ko andito kayo. Ikaw? Nang rescue na ibang tao? Oo naman! Sabi kasi sa balita bukod sa nagpakawala ng tubig sa dam, nasira raw ang dike rito sa atin. Kaya naman pala parang lahat ng tubig sa universe nandito. Pero, nagsagip ka talaga. Ikaw? Si Sarah? Oo nga! Sayang naman yung pagiging bida-bida ko kung manonood lang ako. Puntahan ko si nanay, kuya. Ah. Kausapin mo pala sila. Ikaw ang dahilan bakit napunta dito yung mga rescuers. Napanood daw nila live stream mo. Talaga hindi ko nagbibiro? Wala akong time makipag-joke sa'yo. Pupuntahan ko muna si nanay. Sarah naman! Ano? Huwag ka nga yumakap, kuya. Ang bango mo. Kami na sa ka. Ikaw din kaya! May putik-putik ka pa sa mukha, oh! Hindi na kaya ako kadiri. Uy! Masaya na ako naligtas ka! Wala na ako aasarin kung may nangyari masama sa'yo. Wisit ka talaga. Ano, Sarah? Handa ka na ba sa biyahe mo papuntang Maynila? Hindi mo ba mamimiss ang high tide sa lugar natin? Naku, Mang Larry, hindi ko po mamimiss. Pero gagawin kong lahat para magtugumpay sa Maynila sa kurso kong journalism. Bukod sa gusto kong suklian ng magandang grades ang sponsor ng pag-aaral ko, sisiguruhin kong magiging magaling akong reporter o journalist para hindi na tayo muling makakalimutan na nasa mapa pa rin tayo kahit napalubog na. Ay, mabuti na lang nag-viral ang videos at livestream na kuya mo. Panandali ang napansin ng lugar natin. Kaso ngayon, tila nalimutan na naman tayo. Kaya nga, buti na lang at nagtayo kayo ni Ma'am Adelma ng sarili ninyong organisasyon para sa disaster preparedness. Malaking tulong to sa ating bayan. Tama. Nakakahanga ang ginawa ninyong lahat para sa bayan natin. Ikaw ba, Robert? Vlogs pa rin ang inaatupag? Oh, syempre naman na eh. Marami na akong subscribers at magagamit ko rin ang platform ko para sa awareness ng mga Tagalupa. Di mo lang kayo natuwa? Tagalupa sila kasi tuyo ang lugar nila. Tayo taga-dagat. Corny mo! Kidding aside, sigurado mapapansin na tayo ngayon dahil naglalabasan na mga baho tungkol sa project sa flood controls at pumping systems na fake at ginagamit lang sa korupsyon. Ay, sana nga may patunguhan talaga ang mga investigasyong ginagawa nila ngayon. Minsan kasi parang for show lang. Tapos kakalimutan na naman kapag may bago ng issue at balita. Kaya tayong mga mamamayan, hindi dapat tumigil sa pagiging mapagbatsyag at Sa pagiging reklamador. Hindi sapat na sarilinin natin ang problema natin dito. Dapat makita nilang tayong mga nakatira dito ay tao rin ng Pilipinas. At hindi tayo sirena o isda na dapat hayaan lang na nakalubog sa tubig alat, tubig baha o kahit anong tubig pa yan. Naisingit mo pa talaga ang pagiging sirena, no? Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH.
sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcast. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.